Bago ang lahat, buti na lang sa NBA tatlo ang debut, Summer League, Preseason at Regular Season. Trending agad si Dominaton para sa LA, pero preseason pa lang naman, balik ulit ang linya na yan. Si LeBron, expectation na hindi siya makakapaglaro sa susunod pang exhibition game. Si Luka, pinapahinga pero wala naman siyang injury. Iba na talaga kapag pogi na, hot pa. Pero si Ayton, ang isa sa mga remarks sa kanya ng mga fans, nakita na ng Lakers ang kanilang scapegoat. Dinagdagan pa yun ni Booker na kung anong palagay niya sa magiging status ni Ayton sa Lakers. Wait and see na lang sa pwede mangyari. Yun ang binanggit niya. Mukhang pinatatamaan talaga ni Devin Booker si DeAndre Ayton dahil mukhang inaasar niya habang nasa Lakers. Meron kasing interview dati si Devin Booker sa live TV na parang pinatatamaan niya si Ayton. Tinambakan kasi noon ng Suns itong Portland na ang sinabi noon ni Booker, sana laging ganito na lang ang laruin ni Ayton kada game. Ay naka 18 points at 8 rebounds siya noon. Pero sa preseason naman si Ayton versus Suns naka 1 point, 8 rebounds, 1 assist, 1 steal, 2 blocks at 4 pang turnovers. 0 out of 2 mula sa field. Para kasing may bad blood itong si Devin Booker kay DeAndre Ayton. Dati kasi sinabi ni Ayton, Shaq and Kobe sila kapag naglaro sila sa Suns. Kaso na-shock si Devin Booker. Based pa naman sa mga write-ups, hindi yung debut game ni Ayton ang problema, kundi yung iba mga fans ng Lakers na mas grabe pa sa Knicks. Sinabi pa ni Michael Thompson habang nasa broadcast, malaki ang chance na manalo ng Lakers ng championship dahil meron taga Bahamas na maglalaro. Dahil si Michael Thompson na naglaro din sa Lakers dati na taga Bahamas, nag-champion sila. Sinundan pa yun dati ni Rick Fox. Buti pa nga yun sa Knicks yung ibang mga writer nila kahit struggling yung player kakampihan pa rin. Pero consider na fans pa rin yung mga Lakers writer. Base kasi sa isang write-up, kung si Ayton nagagawa lang niyang or mamatch niya lang yung mga sinasabi niya papasok ng court, malaki ang laban ng Lakers next season. Hindi kasi ganito ang nangyayari. Maraming sinasabi si Ayton na hindi naman niya nagagawa sa loob ng court. Sa tattoo lang talaga siya nagdo-dominate. May iba pa ang role ni Ayton kapag naglaro si Luka at si LeBron. Yung unang game niya sa preseason para sa Lakers, pagkakataon kasi makita kung paano siya ilalagay kina Luka at LeBron. Si Dominaton, hindi first option, hindi second option katulad sa Portland at hindi rin siya third option. Hindi pa nga alam kung magiging fourth option siya kung sakali sa scoring. Hindi dahil sa hindi magaling si Ayton, pero dahil merong Luka, LeBron at Austin Reeves na sila yung first to 3 option. Based naman kay Dominaton, na mukhang may tama rin naman siya sa sinabi niya, hindi kasi niya focus yung numbers or scoring dahil ang focus niya yung defense na nagawa din naman niya sa preseason game versus Suns. Marami siyang nagawang defensive stop nun. Tama din naman kasi dahil may 3 scorer na ang Lakers kapag pumasok yung regular season. Hindi niya kakailanganing umiscore. Kailangan ng LA rim protector. Si Dalton naman, since Summer League, nag-i-struggle pa rin na may combine si Dalton at si Brownie na 3 out of 22 mula sa field. Si Brownie naka 8 points, 5 rebounds at 2 assists. Mukhang susunod kay SGA dahil meron pa siyang 5 out of 6 mula sa free throw area. Nasa 1 out of 12 nga lang siya sa field. Mas marami pa yatang beses in-adjust ni Brownie yung kanyang arm sleeve kaysa na-shoot Wag naman sarang tamaan ng sophomore si Brownie. Sayang yung 1,000, tama 10,000 kapag si Brownie nag-average ng 6 points per game pataas sa regular season. Pero babad si Brownie sa preseason. Si Dalton naman naka 6 points, 6 rebounds at 2 out of 10 mula sa field. Yung Summer League kasi na nag-struggle din si Dalton, mas maganda rin ang nilaro ni Brownie kumpara sa kanya. Si Austin Reeves, iba talaga yung karakas naka 20 points sa loob ng 21 minutes. Kapag pumasok siya, nakakascore agad. Iba kasi yung inspirado, alam kasi may bibisita sa regular season. Itago na lang natin sa mansanas. Si Reeves ang isa sa best 3-point shooter ng LA sa preseason, kaso 1 out of 7 lang. Pangalawa si Dalton at si Larabia, kaso medyo kinakalawang yung dalawa. Kahit natalo ang Lakers sa preseason or kahit preseason game pa lang yung nilalaro ng Lakers ngayon, habang steady ang numbers ni Caruso with hair, Austin Reeves, tumataas naman ang value niya papasok ng regular season, lalo na kung makakasama niya pa si LeBron at si Luka tapos nasa same average pa rin siya.
Sa Miami Heat naman, ang unang game nila sa preseason, October 5 versus Orlando Magic. Sinabayan pa yon na dalawang players na nasa trade rumors naman. Yung una kasi, bago pumirma si Nikola Jovic ng contract sa Miami, kinukuha siya ng ibang team via trade. Kaso, hindi interesado ang Miami na bitawan siya. Si Bam Adebayo naman na last year na ng kanyang max contract na dating pinirmahan at papasok naman sa panibago niyang contract extension na magte-take effect na next year, nasasama na rin si Adebayo sa mga trade rumors nitong mga nakarang araw. Ang una dyan sa Hornets para makasama si LaMelo Ball. Kaso nagkaroon ng counter trade rumors si LaMelo papuntang Miami para maayos di umano ang point guard position nila. Kaso hindi uubra si LaMelo sa hit culture ni Pat Riley. Sabay pa na may pagkamistisyo rin naman ng konti si LaMelo, baka pwede na. Dito naman pumasok ang Golden State na nakamonitor dito kay Bam Adebayo kung iti-trade ba talaga ng Miami or bibitawan si Bam Adebayo. So disclaimer, hindi ko sinasabing totoo or hindi yung rumors na yon, pero may rason kasi para sa mga player na nilalagay sa trade rumors, particular si LaMelo at itong si Adebayo. Sa rason kasi na nilagay para sa Golden State, gustong ipalit itong si Bam Adebayo sa posisyon ni Draymond Green bilang isang big man. Particular sa passing skills nitong si Bam Adebayo or playmaking niya. Pero sa cycle kasi ng NBA kada season, kailangan may mangyaring malaking trade papasok ng regular season. Sa ngayon kasi wala pang nangyayari. Yung kay Kevin Durant, part pa yon ng off-season dahil papasok ng free agency. Iba pa yung trade papasok mismo ng training camp at preseason. Tulad ng kay Russell Westbrook noong August 2021, papasok mismo yon ng September. 2 beses nangyari yung kay Westbrook dahil noong 2020, papasok din ng training camp noon dahil nga shortened season na trade siya mula Houston papuntang Wizards kapalit ni John Wall. Sinunda naman ni Donovan Mitchell noong 2022 mula Jazz papuntang Cavaliers. Kasabay din yon papasok ng training camp. 2023, Damian Lillard mula Portland papuntang Bucks at noong 2024 naman si Towns mula Minnesota papuntang Knicks. So wala pang nangyayaring trade katulad dun sa 5 beses na nangyari sa nakaraang 5 taon din. So naghahanap ngayon ng player na pwedeng ma-trade sa isang team na magkakaroon ng traction katulad na nangyari kina Westbrook ng 2 beses, Donovan, Damian Lillard at kay Towns. Kaya si Adebayo naman ngayon ang nilalagay na posibleng ma-trade. Susundan kasi niya yung cycle pa papasok ng trade deadline. Kapag walang nangyaring trade papasok ng regular season para sa isang big star, apektado nun ang NBA dahil walang masyadong papasok na traction. Kapag sinabi ng Miami na hindi nila iti-trade si Bam Adebayo dahil bagay na bagay siyang sidekick nitong si Tyler Hero, doon papasok na magpapalit ulit ng ilalagay sa trade rumors at another cycle naman yun. Papasok naman ang trade deadline.